Nung nagkaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Foreign Relations Committee, ngayon ang may hawak na po ay si Senador Erwin Tulfo eh. Si Senador Erwin Tulfo, ang unang nagsabi na magsilayas na lang kayo rito kung ganyan na rin lang kayo. Oo, pagkatapos siyang magsasabi uli ng ano. Tumaama naman tayo, kalmado naman tayo. Mukhang ngayon nagbago na ho siya. Hindi, sila nga inauna eh. Ayun nga, oo. Magsilayas kayo rito. Oo. Anong sagot ng China? O sige, mag-declare kayo kanyang persona non grata. Lahat na kami. Lahat kami, alis kami rito. O ba't kayo tumahimik? Alam niyo kung anong mawawala sa atin pag ginawa nila yun? Alam nila siguro. Huwag na natin i-discuss. Napakaraming mawawala sa atin. Walang mawawala sa kanila. Tayo ang mawawalan. Ibig bang sabihin nito sa yung resolution na pinirmahan ng 15 ay hindi na ito itutuloy? Tinutuloy pa nga eh. Pagbubutuhan pa nga eh. Kahit sinabi ni Erwin Tulfo na... Sinabi ni Senator Erwin, the Senate is open to engage in a dialogue, blah, blah, blah. Yun nga. Bago mo dapat sinabi yun, pinatigil mo na yun. Ayun. Paano maniniwala yung kabilang side na open kayo, samantalang pinagtatalunan pa at pagbubutuhan yung resolution na yun, condemning their public statements. Baka naman pagdating ng sesyon yun ang Hindi, sabihin. magpakita ka ng goodwill. Bago mo sabihin yun, ikaw nga pinagsimulan ng lumayas kayo. Ayun nga pala, no? Dapat inuna muna. Merong sinagot yung isa doon sa isang senador eh. Sa comment ng senador, kasi ang sumagot sa kanya, deputy spokesperson. Nagalit yung senador. Bakit kanya hindi yung talagang spokesperson ninyong sumagot? Bakit yung deputy? Bakit yung deputy? Di sinagot. Siya nakikita po namin kakulangan ng inyong kaalaman. Tama na po more than sufficient na po yung aming silang your basic lack of knowledge of international law. Sa kanila galing yun. Ito ngayon ang pinakukondemn nila. Sino man nagsimula? At saka wala namang magandang idudulot. Walang magandang idudulot. At saka meron pang isa, Sen. Ito nabanggit din naman ng ilang senador na kasamahan ninyo na sa panahon daw ngayon, kapag ka ikaw ay nagsalita ng kontra sa sinasabi nila at pro-China ka, may tuturing daw nito na treason eh. Treason. Ano ba ang... natawa na rin yung iba eh. Alam ng batas eh. Ano ba treason? Ang gusto nilang naratibo kasi yung kung ano lang yung iniisip nilang tama eh. Akala mo kasi, kung umasta, akala mo sila talagang nagmamahal sa ating mga kababayan eh. Mariringgan mo yung isa doon. Ano mangyayari sa ating mga fishermen? Yung ating mga mangingisda? Gaganyan-ganyan nilang. Kailangan malaman nila na may nagtatanggol sa kanila. Ba't di sila pumunta ron para silang mag-guide sa ating mga fishermen? Paano mo gagawin? Wala naman silang ginagawang pamamaraan. Abuti nga ako, nung makausap ko yung ambassador, pwede ba nating mapag-usapan sa susunod na mga panahon, magsimula tayo ako sa traditional fishing rights. Yes, Mr. Senator. Sabi niya. Kasi itong mga bagay na to, sabi kong ganun, ay mga private rights lang ito. Malayong malayo sa pag-uusap tungkol sa mga teritoryo. Kasi kako nagawa nyo sa Vietnam. Ayun nga, Nagkabarilan pa kayo dyan eh. Nagkabarilan kayo dyan. Pero nagawa nyo ng paraan. Naayos nyo yung pangisdaan sa inyo. Meron din kayo sigalutan ng India. Naayos nyo rin. Nagkabarilan din doon. Kanyo. Kamuntik ng nag-jukler. Naayos din. Sa Japan. Ay, mas matindi. Naayos nyo rin yan. Tayo So, hindi pala imposible dito. Tayo ba naman kako, hindi natin maayos. Yun ang gusto namin gawin eh. At kung Pero tigilin lang sana natin yung patutsadahan. At nun sa dinidiscuss ko pati nga dun sa oil exploration at saka yung gas exploration, pinakita ko yung dalawang mapa dated 2013 and 2024. Sa pagdaan ng panahon, kahit na nagbarilan, naggera ang Vietnam at saka ang China, nagawa pa nilang ayusin ang kanilang na-manage nila. Hindi ko sinasabing naayos. Na-manage nila kung ang pag-uusapan ay yung ikauunlad ng kanilang bansa. Parehong napakinabangan. So kapag ka pala ang pinag-uusapan, national interest, pwede nilang isang tabi kahit sandali lang. Ilan ang oil exploration sa Vietnam? Ilan po? 60 to 70 explorations. Wow, ganun kadami? 35 to 40 oil and gas exploration. Vietnam. Malaysia, 60 to 70. China, 60. Pilipinas, tanungin mo ako. Ilan? 12. Meron din. 12. Ikumpara mo sa 35 to 40. Sa bagay, 60 to 70. Bakit? Tutsada na patutsada tayong patutsada. Kapag ang kapakanan ng bansa ang pinag-uusapan, pwede nating isang tabi sandali. Pwede tayong mag-usap eh. Oil exploration ito eh.